Mega love shoutout sa inyo lahat. The More Creation here and welcome to my channel. Sa pagpapatuloy ng mala teleseryeng nabuhay ni Mayor Alice Goo ng Bambantarlac, napag-usapan natin ang tungkol kay Miss Wendy Lin nung naunang pinangalanan ni Senator Win Gatchalian na di umano'y kanyang ina. At sa pag-aanalisa natin nung nakaraang live, sabi ko nga, i-deny ito ng kampo nila Mayor Alice Goo. Yes. Oo. Kasi malalaglag sila sa alanganin pag may admittance na nangyari kung ito ay itatanggapin ni o aaminin di umano ni Mayor Alice Goo na kanyang ina si Ma'am Wendy Lin. Pero ito nga po ang nangyari, panoorin muna natin itong binitawan na salita ni Senator Win Gatchalian regarding dito kay Ma'am Wendy Lin. Alright? Lipat tayo dito sa kabilang studio natin, mga kapatid, para makita natin. Kasi paglutang ni Ma'am Nancy Gamo at dininay niya yung pagiging ina ni Ma'am Wendy Lin. Panoorin muna natin itong video ni Senator Win Gatchalian. Panoorin muna natin itong video ni Senator Win Gatchalian, na dito kasi tahasang sinabi niya na di umano nanay nga nito ni Mayor Alice Goo si Ma'am Wendy Lin. Panoorin natin to. Isang Chinese national na nagngangalang Wen Yilin ang hinala ni Senator Win Gatchalian na tunay na ina ni Bambang Mayor Alice Goo. Sabi ng senador, kung titignan ang mga dokumento mula sa Securities and Exchange Commission, laging kasama si Wen Yi sa mga dokumento ng negosyong pagmamay-ari ng pamilya ni Goo. Halimbawa sa QJJ Farm, nakalagay na incorporator si Wen Yi, kasama si Mayor Alice at Chinese niyang tatay na si Jajong, o ang Hilito Goo at umano'y mga kapatid ng alkalde. Kung ano yung parents mo, yun ang nationality. Unlike in the US, kung pinanganak ka sa US, regardless of the nationality of your parents, US citizen ka. Tama. Dito sa atin is we follow the bloodline. May nakalap din na dokumento si Gatchalian mula sa Bureau of Immigration si Wen Yi sa mga biyahe ng tatay ni Mayor Alice. Personal assessment ko, this might be the biological mother ni Alice. Yung tatay niya, si Go Jong, si Wendy traveled 170 times in 6 years. So, madalas silang bumabiyahe as a couple. Naniniwala rin si Senador Gatchalian na kapatid ng alkalde si Sheila Goo na nagsisilbing Chief Financial Officer ng QJJ Farm. Nasabi niya kasi na hindi niya kilala, di ba the first hearing, wala siyang kapatid, hindi niya kilala si Sheila Goo. Yes. We also saw in the corporate papers na si Sheila Goo is their Chief Financial Officer and Treasurer of their company. I'll send the group mamaya yung si Alice is the president of the company. So it's impossible. Kaya gusto rin ng mga senador na patignan kung may money laundering na nangyayari dahil halos lahat daw ng pera na ginamit para makapagpagawa ng Pogo Hub sa Tarlac ay galing sa ibang bansa. Tatalakayin ito sa executive session ng Senado kasama ang Anti-Money Laundering Council. Iniimbita namin doon ay yung mga executive Alright. So, wait lang ha. So, yun yung So, yun yung naging declaration ni Senator Win Gatchalian nung nakaraang pagkatapos nung nakaraang pagdinig, no? Ngayon, ang problema ngayon yung paglutang ni Miss Nancy Gamo. Kung maaalala nyo, una itong dininay ni Mayor Alice Goo na hindi niya raw kakilala. Subalit pagdating nung nagtanong si Senator Risa Ontiveros ay inamin niya nakakilala niya si Nancy Gamo. Ngayon, eto malupit, no? Eto malupit, mga kapatid. Sinabi dito, may video ako ipapanood sa inyo, isang interview mula kay Ma'am Nancy Gamo at dito nga ay sinasabi na almost 10 years na raw nakakilala ni Ma'am Nancy Gamo si Mayor Alice Goo. So panoorin natin tong video na to, no, mga kapatid, no. Alright, at ito pong video na to ay nagmula sa DZBB, tama ba? Double B Insider, no? Si Sir Carlo Mateo ang host nitong programa na to.
At panoorin natin dahil dito ay lumutang na o na-interview ni Sir Carlo Mateo, ito pong si Nancy Gamo. Panoorin natin ang video mga kapatid. At sinika po nating maganap ng masasabi po nating insider. Nasa ating linya po si Ma'am Nancy Gamo. Yun. Isa ho siyang sa aking pagkakaalam ay dating consultant at tumayong account. Consultant pala ng nila Mayor Alice Goo itong si Nancy Gamo. So lahat ng transaction sa mga negosyo nila Mayor Alice ay siguradong alam ni Ma'am Nancy Gamo. Alright? Accountant, pagka-accountant, ito yung mga may kinalaman sa sa pondo, sa kapirahan Yun. ni Bamban Tama. Mayor Alice Go. Yan. May kinalaman sa mga negosyo. Malaman po natin Ma'am Nancy, magandang hapon po sa inyo. Hello po, magandang hapon po. Ako po si Nancy Gamo. Isa po akong certified public accountant. Opo. Hindi po ako yung full-time na empleyado ni Mayor Go. Hindi rin po ako full-time na retainer niya, kundi tumutulong lang po ako sa mga kung anong problema sa mga pangangailangan niya para sa mga negosyo niya. Ayun, Okay. ibig sabihin, Ma'am Nancy, kayo ay kung baga sa talagang nakakausap niyo siya, nakakasama Yes. niyo ito si Mayora. Ay, opo. Kadaupang Gaano pangalan. katagal niyo na po siyang kasama? Magkakilala na kami, mahigit 10 taon na. Alright, ayun po, no? At tahasang sinabi ni Ma'am Nancy Gamo na 10 taon na silang magkakilala. So maraming alam sa buhay ni Mayor itong si Ma'am Nancy Gamo. Alright, tuloy natin. Mula pa noong 2012, as early as 2012, nakilala ko na po si Mayora. Hindi pa siya alkalde. Wait lang, pero bakit tong unang narinig po ni Mayora yung pangalan niyo, Ma'am Nancy, bakit hindi niya alam? Kasi nung unang binanggit yung pangalan niyo sa Senate hearing, deny agad siya. Tapos eventually nung sinabi ni Senator Risa Ontiveros na kayo po ay yung may mga pangalan kayo na nakalagay doon sa mga negosyo, saka po umamin si Mayor. Yun lang naman ang aking katanungan, Your Honor. Ng mga panahon na yon. Yes. At ano naman po ang inyong naging role kay Mayora Alice Guo? Usually, tumutulong ako sa kanya sa registration ng mga korporasyon niya sa SEC, sa BIR. Nag-due diligence po ako sa lupa na binili niya before. Gumawa din ako ng mga dokumento like yung Memorandum of Agreement, Deed of Transfer, assignment of shares sa isang korporasyon na kasama siya as incorporator. Nako, ang dami, no? Ang daming partisipasyon ni Ma'am Nancy. Pero bakit di ka kilala sa pangalan? Parang nag-alangan si Mayor Alice nung minention yung pangalan mo sa Senate. Doon ako nagtataka, Or dahil siguro natitense or nai-stress na si Mayor Alice that time, kaya hindi niya masagot ng diretso kung kakilala ka o hindi. Yun ang tingin ko doon, kasi syempre antimano kasi pag tinanong ka dapat tinanong yung pangalan kung kakilala, 10 years na kayo magkakilala, di ba? Dapat oo agad. Hindi yung deny muna, amin later. Pwede ba yung ganon? Pwede ba yon? Senator Win, pwede ba yon? Deny today, amin later. So, under oath ito Di ba? Tuloy natin. Tumutulong ako sa mga tauhan ni Mayor Alice sa opisina kung paano gumawa ng mga sulat mula sa mga LGU or iba pang government agencies like halimbawa yung mga SSS, ganito, at mga usaping
tungkol sa mga problema sa mga tauhan sa farm at iba pang accounting matters. Ayun, sa inyong mga unang pahayag, ibig sabihin kilalang kilala niyo po itong si Mayor Yes. Alice Guho, no? Yes po. Paano niyo po, marami na ho tayong narinig sa Senado, sa mga ilang interview, paano niyo po maisasalarawan itong si Mayora Guho? Yan. Nako, napakasipag na bata yan. Masipag. Gustong-gustong matuto sa edad Gustong niya. matuto. Magaling siya na negosyante. Magaling na mababa negosyante. ang loob, at saka Mababa ang loob. mapagmahal na anak. Mapagmahal Yun na lang ano. ang masasabi ko. Grabe, no? Lahat ng description ni Ma'am Nancy Gamo, puro positibo. Oo, sa pagde-describe niya patungkol dito kay Mayor. Walang pasobali na madamot yan or masungit yan or walang ganon. Lahat ng mga binabanggit ni Ma'am Nancy Gamo ay lahat positibo, no? Pero yun nga ang tanong natin, una dininay po kayo. Yes. Oo. Tapos inamin din na magkakilala kayo. Pero dito kasi may kukumpara natin sa sarili natin. Kung halimbawa meron kang kaibigan na almost 10 years o kakilala o empleyado na almost 10 years, hindi mo makakalimutan yan Especially kung kahit na hindi regular employee yan, once in a while pumupunta sa opisina mo para mag-ayos ng mga dokumento, automatic dapat yan na the moment na banggitin yung pangalan, ay oo, kilala ko, accountant namin yan, bookkeeper namin o mga ganon, di ba? Sila yung nag-aayos sa mga dokumento. Anyway, panoorin pa natin to. Tuloy natin. Ko dyan sa batang yan. At dito po sa binabanggit ninyo, mapagmahal na anak, ganyan, pagpatawad po ninyo yung aking ilang mga inihandang katanungan tulad po nito dahil nababanggit nyo nga ho mapagmahal na anak, may nababanggit na pangalan na unang-una yung pangalan na Lin Wenyi. Ano po ang relasyon nito kayo kay Mayor? Yun na. Si Lin Wenyi ay isa sa mga incorporators ng kumpanya niya. Ang pagkakalam ko po sa kanya, siya po ay partner ng tatay niya. Yan yan malinaw. Sinabi ni Ma'am Nancy na partner ng tatay sa mga incorporator, sa mga negosyo. So, korporasyon kasi yan. So, ilan silang may-ari niyan. So, yun po ang pagpapaliwanag ni Ma'am Nancy. Kung iisipin natin, kung iisipin ko lang, kung iisipin ko, mga kapatid, si Ma'am Nancy Gamo ay reliable. Para sa akin, reliable person ito kung pagtatanong regarding do sa mga businesses. May alam talaga si Ma'am Nancy. So, reliable person siya in a way na papabor sa side nila Mayor Alice Guho. So, ito yung mga key person na kailangang imbitahan talaga sa Senado para makapagpaliwanag kung ano ba talaga ang sitwasyon o kung ano ba talaga ang partisipasyon ni Mayor doon po sa mga nasabing mga pogo. Kung may alam si Ma'am Nancy Gamo. Kasi siya yung nag-aayos ng mga documentation ng business So, maraming partisipasyon si Ma'am Nancy Gamo. Alright, tuloy pa natin mga kapatid. Hindi po siya pinakilalang ina ni Mayor Alice Guho. Ano pong ibig po ninyong sabihin sa ganon? Hindi po siya ang totoong nanay ni Mayora Alice. Partner lang po siya ng tatay niya. Kasama nila sa mga biyahe nila, kung saan. Pero hindi po siya nanay ni Alice. Okay. Wait lang. So, ibig sabihin, kung alam ni Ma'am Nancy Gamo na hindi alam, hindi ito ang tunay na nanay ni Mayor Alice Guho, ibig sabihin, alam ni Ma'am Nancy kung sino yung nanay. Diba? Kasi sinabi niya na hindi ito ang nanay ni Alice, ni Mayor Alice. Hindi ito. So, meaning, alam niya kung sino ang totoong nanay. Sumasarap ang usapin. Okay, tuloy pa natin. Yung
nanay, yung sinasabi po, hindi siya yung talagang biological mother. Yan. Hindi po. Okay? Kasi kung biological mother yan, Oo. ipagmamalaki niya na ito po ang nanay ko, Miss Nancy, this is my mother, ito po ang nanay ko. Hindi po, never na pinakilala yan na nanay ni Alice, kundi siya po ay partner ng tatay niya. Yun po ang pagkakalam ko. Okay. Wait lang ah. So, totoo naman ano na kung sasabihin natin na nanay talaga yon. Yun yung sinasabi ko noong nakaraan na kung nanay mo to at pipilitin mo i-deny, mahirap. Kasi dapat proud ka, ipagmamalaki mo. Ngayon, sinasabi nga ni Ma'am Nancy na kung yun ang nanay ni Mayor Alice, siyempre ipapakilala mismo ni Mayora yon na this is my mom. O, di ba? So, walang ganun na nangyari doon sa pagiging magkakilala o magkatrabaho nila ni Ma'am Nancy sa buong 10 taon. Ang isa pa na iniisip ko, kung hindi nga pinakilala ni Ma'am Alice o ni Mayora Alice na nanay niya si Ma'am Wendy Lee, ibig sabihin, alam ni Ma'am Nancy kung sino yung nanay. Oo. Di ba? Siyempre, sa 10 taon nilang na magkasama at nagtutulungan doon sa mga negosyo, halimbawa, wala nakikita, halimbawa lang, may denial na naman dito, no? Kasi pwedeng i-deny ni Ma'am Nancy Gamo na hindi ko po nakilala yung nanay, Your Honor. Oo, kasi kung yung sinasabi niya kanina na kung yun yung nanay ni Mayora Alice, proud siyang ipapakilala pero hindi nga pinakilala, so walang nangyaring ganon. Ngayon, baka tanungin ng mga senador na, kung hindi pinakilala sa nanay, pinakilala ng incorporator, di ibig sabihin yung tunay na nanay nakilala mo. Pinakilala sa ni Mayor Alice. Ngayon, posible mangyari dito, sasabihin ni Ma'am Nancy, ay hindi po wala po kasing pinakilala sa akin si Mayor Alice na kanyang ina. Oo. Yun ang magiging conclusion. Para sa akin lang to na nabivisualize ko lang yung posibleng mangyari sa Senate hearing sa June 5. So, naiisip ko na posibleng maging ganon ang mga magiging sagot ni Ma'am Nancy Gamo. Para sa akin lang yon. Kung maniniwala kayo sa akin, thank you. Kung hindi, tingnan natin, abangan natin susunod na kabanata. Alright? Tuloy pa natin mga kapatid, no? Mahaba-haba pa to. Okay. Ibig bang sabihin nito, kaya ito yung madalas din kasama sa mga, yung natuklasan din sa Senado, na ito yung madalas na kasama sa mga biyahe, mga business meetings, travel transactions, ganun sa ibang bansa. Tama. Yes po. Ayun. Ano naman po ang paliwanag na ito pong si Mayora ay madalas din lumalabas ng bansa? Ano po ang kanyang pakay doon? Usually, ang alam ko dyan, business pa rin. Miss Alice, mahilig yan kasi mag-aral. Kalimitan, ang kanyang layunin ay para pag-aralan ang pig farming sa ibang bansa. Mahal niya yung mga hog racing, gano'n, yung pag-aalaga. Wait lang. So, nabanggit po ni Ma'am Nancy Gamo, no, na mahilig mag-aral. Oo. At sa ibang bansa. Wala namang masama doon. Pero yun lang siguro, magkakaroon tayo ng conclusion ngayon, kaya hindi masabi ni Mayor Alice kung saan siya nag-aral, kasi baka sa ibang bansa. Ano sa palagay nyo? Kasi eto binanggit na ni Ma'am Nancy Gamo na kaya nagta-travel, madalas din mag-travel si Mayora Alice dahil nag-aaral. Mahilig niya, gusto niya pag-aralan ang negosyo talaga ng hog farming. So alam ni Ma'am Nancy. Alam ni Ma'am Nancy kasi sa tagal niya nagtatrabaho doon sa mga pamilya Guo. Oo, alam niya. Kaya
Hindi, wala sigurong mabanggit si Mayora na tinatanong siya. Tinatanong siya kung saan siya nag-aaral. Ako po ay sa farm lamang lumaki. Pero may binabanggit po dito si Mama Nancy Gamo na nag-aaral. Ulitin natin, pakinggan uli natin ha. Wait lang ha. Baka nagkamali lang ako narinig eh. Wait lang ha. At least mahilig yan kasi mag-aral. Hmm. Ang kalimitan, ang kanyang layunin ay para pag-aralan ang pig farming sa ibang bansa. Oh. Pig farming sa ibang bansa. Hindi yan covered ng CHED. Pig farming sa ibang bansa. So, kaya sinasabi na sa farm siya nag-aral. So, yun talaga. Master degree sa hog farming. Pwede. Okay, tuloy natin. Mahal niya yung mga Hog racing, ganun, yung pag-aalaga ng baboy. large scale po na pig farming. Mhm. Ito yung panahon siguro yung sinasabi niyo pati nung 10 years ago, ito laging negosyo ditong si Mayora. Mhm. Yes po. Tama. As early as 2013, meron siyang kumpanya. Kasama sila ng tatay niya, wherein may farm sila noon. Mhm. Tapos Ayun. way back 2015. Ituloy natin dahil nawala yung aking file. Oo, yung dinownload ko ay corrupted. Pakinggan na lang natin dito sa mismong Facebook ng DCBB. Alright? Bansa, ano po ang kanyang pakay doon? Mhm. Usually, ang alam ko dyan, si Miss Alice, mahilig yan kasi mag-aral. Ang kalimitan, ang kanyang layunin ay para pag-aralan ang pig farming sa ibang bansa. Yun. Mahal niya yung mga Hog racing, ganun, yung pag-aalaga ng baboy. large scale po na pig farm. Mhm. Ito yung panahon siguro yung sinasabi niyo pati nung 10 years ago, ito laging negosyo ditong si Mayora. Yes Mhm. po. As early as 2013, meron siyang kumpanya. Kasama sila ng tatay niya, wherein may farm sila noon. Tapos Ayun. way back 2015, binenta nila yon, nag-create ulit ng another farm. Ayun. Ano-ano pa ho ang mga inilalapit sa inyo ni Mayora? Ano lang po, kung kailangan niyang tulong pagdating sa yung mga financials niya, Mhm. may external accountant po siya. Hindi po ako yung pumipirma ng kanyang mga returns sa BI. Okay. Bukod pala kay Ma'am Nancy Gamo, meron pang external accountant. So may iba pang ito talaga yung siguro yung full-time accountant nila Mayor Alice, no? BR. Mm-mm. So, kung ano yung pangangailangan, basta pagdating sa pangangailangan na makakatulong ako bilang accountant, tinutulungan ko po siya. Ayun, Okay. nabanggit niyo po kanina na kayo tumulong kay Mayora Mhm. sa mga pangangailangan niya, mga dokumento, Yes. mga paglalakad ng kasama po ba dito yung paglalakad doon sa itayo na pogo doon po sa kanilang compound? Yan na. Yun po ay ako rin po ang gumawa nung dokumento na yon, Mhm. nagparehistro sa SEC, sa PAGCOR, tsaka sa BIR. Mm-mm. Pero yung participation ko po doon hanggang doon lang po sa initial registration po niya. Ano man yung changes, ano man yung amenda, ano man yung increases ng capitalization niya, Mhm. ay hindi na po ako kasama doon. So, initial registration lang po. Ayun, pero nung ito'y lumaki na ng lumaki, may naitatag ng building at nandyan na yung mga Chinese national, wala Mhm. na po kayo nun. Wala na. Wala na po akong alam doon. Panahon po kasi yan ng ng pandemya. So, bilang senior citizen po ako, hindi na po ako nakakalabas niyan Mhm. sa so yun na po Mhm. sa initial stage lang ng initial stage ng incorporation ng kumpanya. At lahat po yan legal na nakuhanan ng dokumento sa SEC, sa PAGCOR, may endorsement po galing sa PAGCOR Mhm. at na-rehisto rin po sa BIR.
Ayun. Kanina po nabanggit ninyo, matagal na kayong magkasama ni Mayor. Totoo ba ito hindi siya pagbibiro, totoo bang lumaki sa farm si Mayor? Ay, Yan. opo. May isang building doon, building or isang maliit na bahay na doon siya mismo nakatira, as in doon mismo nakatira. Na pag masdan ko kung yung mga sa operation niya, pag tumatanggap siya ng mga nakikipag-usap siya sa mga veterinaryo, mga doktor, nutritionist, mga bankers, mga suppliers, pati na yung mga corn farmers kasi may sarili silang gilingan ng mais. Sila ang gumagawa mismo ng pagkain ng mga baboy. Ayun. Itong farm pong ito, yung sa Bamban po ba ito? O yung dyan sa... Sa may Concepcion. Concepcion Tarlac? Concepcion po. So, paano siya napunta ng Bamban? Alam ko may hindi lang po kasi isa, dalawang babuyan yan eh. Yun po. Kaya alam ko meron din siyang, pero hindi ko na po nakita yung farm niya sa Bamban. Ayun. Ito siguro huling katanungan ko sa inyo. Sa lahat ho ng mga naglalabasang mga impormasyon, buti na papayag namin kayo na lumutang. Ano pong naging dahilan po ninyo, Ma'am Nancy? Malaga kasi na malaman ng lahat na yung pagkakakilala ko sa pagkatao ni Mayor hindi ko siya talaga sabihin natin na yung mga sinasabi nila na spy. Kilala ko ang pagkatao ni Mayor. Patulungin yan, hindi yan plinanta lang na para mag-spy. Yes. Ituloy po ninyo, Ma'am Nancy. Yung may tiwala po ako sa kanya at personal na pagkakakilala sa pagkatao niya. Pati sa mga aspeto ng kanyang buhay at pamilya. Okay. Kung sakali po na huling katanungan na po, ito talaga huling-huli na. Sakali hong ipatawag po kayo ng Senado para makatulong sa ginagawa nilang investigasyon hinggil sa citizenship nitong si Mayora, kayo po ba ay willing enough na maghahayag po ng inyong mga nalalaman? Oo naman po. Yun. Tanging katotohanan lamang naman po ang kailangan nating malaman at malaman ng mga taong bayan. Okay. Maraming salamat po, Ma'am Nancy, sa inyong panahon at God bless po. Alright. So ayun po at ang interview na nangyari doon kay Ma'am Nancy Gamo, no? Doon lang sa katanungan ni Sir Carlo Mateo, yung yung katanungan niya kanina na talaga ba sa farm lumaki si Ma'am Nancy, si Ma'am Mayora. Medyo nag-post si Ma'am Nancy doon, so I don't know kung iniisip niya ba muna nung sasagutin niya o hindi, pero medyo napapost siya doon at sinasabi nga na doon daw sa may Concepcion Tarlac ay may maliit na bahay doon at doon daw nakikita si Mayora. So pwedeng ganoon kasi ang problema lang dito, hindi naman nasundan to ni Ma'am Nancy kung saan siya talaga nag-aral nung elementarya at high school. Dahil ito, 10 taon, ilang taon na ba si Mayora ngayon? Nasa 30 plus. Edi 20 plus pa lang noon, doon sila nagkakilala. So, hindi nasundan ni Ma'am Nancy yung pagkabata nito. So, hindi rin niya masasagot kung tatanungin man siya sa Senado kung alam mo ba kung saan nag-aral ng elementary at high school si Mayora, hindi rin ito masasagot. So, ang pagkakakilan lang nila ay 10 taon pa lamang or yung pagiging magkakilala nila. Alright? So, ayun at sinabi rin ni Ma'am Nancy Gamo na kaya niyang patunayan na si Miss Wenyi Lee ay hindi biological mother ni Mayor Alice. At sinabi pa niya, yun nga, na mahigit 10 taon na sila magkakilala ni Mayor Alice. So marami pa mga personalidad na alam kong lulutang dito sa issue ni Mayor Alice Go at siguradong kaabang-abang na naman ito sa mga susunod na pagdinig. Alright, so ako naman, Limor Creation, nagko-komentaryo at nakikibalita lang sa mga issue na bumabalot dito sa hiwaga ng buhay ni Mayor Alice Goo ng Bamban Tarlac
At abang-abangan natin uli sa June 5 yung susunod na pagdinig. Pasensya na kung hindi ako nakapag-live ngayon or bukas dahil puro video muna ang uploading natin. Alright? Sa mga hindi pa po nakasubscribe sa aking channel, mag-subscribe na po kayo dahil sa mga susunod pang video, mas kapanapanabik at mas magagandang video ang aking gagawin. Maraming salamat po sa mga nanood. Limar Creation here. Good night, everyone.